This Wednesday is our full-blooded fish gen. Amen. And we need to be proud that we are a full-blooded fish gen. So every one of us, na yung calendar nyo and let's all join together na pumunta sa Olivares Coliseum sa April 9. Don't forget to register, okay? Si Sister Chin, pakitayo. Tayo ka. Yan, para yan. Sa kanya po kayo magtanong sa pagre-register. Yan, si Chin, yung ating pong treasurer. Sige po, salamat. And since full-blooded fish gen sa darating na 9, ang title ko po ngayong umaga is Full-Blooded Disciples of Christ. Pakisabi ba sa katabi mo, are you a full-blooded disciple of Christ? Amen. Let's see, no, kung ano ba yung ibig sabihin ng full-blooded disciple of Christ. So our verse, kanina pa nakikita ko sa worship team, pina-flash, and dun sa ating MC. Sabi, Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Let's pray. Thank you, Lord, sa opportunity na to. Empower mo, Panginoon, ang preaching ng word mo at buksan mo ang puso ng bawat isa na makuha namin, Panginoon, ang mensahe mo para sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Merong nagpepenitensya. Di ba, pag mahal na araw, malapit na mahal na araw, di ba? So pag mahal na araw, nakakakita pa ba tayo? Dito ba sa Cavite, meron pa rin ganon? Yung nagkikerry ng cross, nagpepenitensya. Ang pinakamalala sa Pampanga. Talagang sa Pampanga, talagang ritual, ginagawa talaga nila yan. Nagsisinakulo sila. Talagang nakikita mo, may pako talaga. Pinapako talaga yung mga nagpepenitensya. So, merong nagpenitensya sa may Quiapo. Holy Week, penitensya, dala-dala niya yung cross. Tapos may nakakita sa kanyang pastor. Sabing gano'n ng pastor sa kanya, uy, bakit mo ginagawa yan? Di ba Holy Week, mahal na araw. Di ba? Ano naman? Sabi sa Bible yan. Sabi sa Bible yan na dalin mo yung cross mo. Tapos, saan po? Basta, nasa Bible yan. Syempre, pastor siya, alam niya kung nasaan, di ba? Binuksan ng Luke 9:12. Ito po ba? Sabi ng pastor, doon sa nagdadala ng cross. Sabi niya, ito po ba? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang galing niyo po. Tama. Take up your cross. Pero kaya niyo po ba daily? Sabi niya, bakit? Nakalagay ba dyan? Oo, daily eh. Sabi niya, binitawan na niya yung cross. Sumakay na siya. Iniwan na niya yung cross. Di ba? Sometimes, we have an idea or concept na pag pinag-usapan ng cross, sakripisyo yan. Amen? Sakripisyo, yung parang pinaparusahan ka, iyak na iyak ka kasi may pakakawalan ka, maigi-give up ka, di ba? Pero hindi dapat natin makita yun. Dapat natin makita kung ano yung meron sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus. 'Di ba? Siyempre siya mismo, no? We will have a relationship with Him. So let's talk about disciple. Sa Greek word, sabi niya, mathetes. Mathetes means disciple, student, pupil, learner. Yan, ibig sabihin, pag disciple ka, you are forever learning. Pakisabi sa katabi mo, lagi ka dapat natututo. Hindi natatapos kahit pa PhD ka. Kahit may degree ka ng PhD. May doctorate degree ka. Hindi natatapos ang learning. So that makes all of us a potential disciple of Christ. Kasi learning pala, hindi pala ang qualification dapat learned na. 'Di ba? Finish na. May doctorate degree na. 'Di ba? Yun yung qualified. Hindi eh. 'Di ba? So, as disciples, 'di ba, we are all students guided and equipped by a discipler. Ibig sabihin, may someone na ginagamit si Lord na magabayan tayo sa spiritual. Naalala ko nung araw, pag nagtatampo ang aking nanay sa
yung dati naming sinisimbahan, syempre, maintriga po talaga ang buhay namin eh. Kaya, syempre, nasasaktan yung nanay ko pag nakakarinig. So, minsan, manonood na lang kami sa TV. Diba? Mga preacher sa TV. Sino dito yung gano'n? Yung, ang iniisip mo, di ako sisimba, kikita ko lang yung kapatiran dun. Inis ako dun, galit ako dun. Dito lang sa TV, at least ako lang mag-isa, may kapayapaan ako. Nagpipreach naman siya eh. O di okay na rin yung word of God din naman. Diba? Word of God din naman. Ganon yun, no? Pag nasasaktan ang aking nanay nung araw, naalala ko yun nung bata-bata ako. Diba? Buti po itong mga preacher na to, hindi nananakit ng damdamin. Diba? Kasi nasasaktan eh. Amen? Pero hindi pala ganun. Hindi pala ganun yung ibig sabihin ng nagde-disciple, no? Yung discipler. Yung ginagabayan ka. Kasi, sa pamilya nyo ba, lahat ba ng ginagawa ng family nyo, gusto nyo? Sa pamilya nyo ba, walang awayan, walang tampuhan? Meron din. Pero ibig bang sabihin, hindi mo na siya mahal? Hindi mo na siya kapamilya? Galit ako sa'yo, di na kita kapamilya. Diba? Mag-isip-isip din tayo minsan, no? Pero bakit sa church, ang bilis-bilis nating bumitaw? Pag nagtampo ka, hindi na ako magsisimba dyan. Because ang concept natin is we are not disciples of Christ. Hindi yun yung nagiging concept natin. Ang concept natin is, bahala ako sa sarili ko. Diba? It's my rules. I am in charge. Pero ang disciple may gumagabay sa kanya. At yung gumagabay sa kanya, ginagabayan din ng ibang naggagabay sa kanya. Discipleship is bringing people back to order. At habang nandito tayo sa mundo, may aayusin sa atin. Amen? Pakisabi sa katabi mo, sa'yo ba may aayusin pa? Baka may sumagot dyan, ay kadamo, Ged. Diba? We know na maraming aayusin sa atin, pero what are we doing? Ano yung ginagawa natin? So, we need to go in discipleship. Kailangan natin mag-engage na may mag-aalaga, may mangangalaga, may mga gabay sa atin sa discipleship. Kasi nga, it will bring us back to God's original design. Kung paano tayo nilikha ng Lord, special tayo sa Panginoon, nilalabas ni Lord yung galing na inilagay niya sa atin para mapaglingkuran siya ng husto. Alam niyo ba na ang discipleship, ang evangelism libre, di ba? Kaligtasan libre. Pero alam niyo ba ang discipleship, mahal. It's so costly. Kasi nga mayroon kang bibitawan, may bibilhin ka para sa iba. Ito ay costly. Mahirap na nga, magastos pa. So, bakit pa? Pwede nating sabihin, no? Bakit pa? So, dito sa verse na to, balik tayo sa verse na to. May requirements, sabi ni Jesus, kung gusto nyo na maging tagasunod ko, follower ko, or disciple ko, ito ang unang-unang requirement. You must deny yourself, or must deny themselves. The full-blooded disciples of Christ must deny themselves. So according sa verse yan, no, I am using textual form of preaching. So within the text lang tayo. So must deny themselves. So what do you mean by must deny themselves? Surrendering to Jesus' lead instead of following theirs. Ibig sabihin, paano mag-lead si Lord? Aalamin mo, kasi nga siya yung nagtuturo sa'yo. Siya yung master mo. Instead of yourself. Hindi ikaw yung in charge. Kundi ang in charge si Jesus. At ano pa yung sinusurrender natin? Ano pa yung ibig sabihin ng denying ourselves? Surrendering our plans, our desires, our wants, even the rights to follow Jesus. Amen? Sinusurrender natin sa Lord. And many times sa buhay natin, we decide first and then we pray, Lord, i-bless mo yung decision ko. Allowing Christ to be the center of their life, not just an addition to their life. Di ba?
Minsan Sunday lang tayo disciple of Christ. Minsan Sunday lang tayo Christian. Pero Monday to Saturday, hindi. O bawasan natin, pag cell group natin, yun, medyo Christian tayo niyan. Si may cell group. Diba? Pero hindi ganun eh. Pag si Lord yung center, hindi lang siya addition sa buhay natin. Hindi lang siya paningit. And may mga times kapag meron tayong opportunity to listen to God's word, to listen to teaching, to be equipped, anong sasabihin natin? Ay, busy ako eh. Tapos na kasi yung calendar ko eh. So, ibig sabihin, hindi talaga si Lord yung sentro ng buhay natin. Nakasingit lang siya. Sinisingit lang natin siya. Hindi siya yung nag-rule sa buhay natin. Sinisingit lang natin siya sa buhay natin. There are non-negotiable rights a true disciple must surrender. So pag sinabi mong denying yourself, may tinatanggi ka na gusto mo from yourself. May gini-give up ka as a disciple of Christ. So unang non-negotiable right na dapat nating isuko as a disciple of Christ is giving up the right to take revenge. Karapatan mong gumante kasi sinaktan ka. Sabi nga nila, Pinoy version, 'di ba? Tut lang ang walang gante. 'Di ba? Hindi ko na sinasabi yung word, pero may kasabihan tayong ganun. 'Di ba? Ibig sabihin, sinaktan mo ako, hindi pwede yan. Democratic country tayo. Kailangan maka-even ako sa'yo. Diba? Kailangan makatabla ako sa'yo. Kasi, ginawa mo yan eh. Kailangan makatabla ako sa'yo. But when we deny ourselves, we give up that right. So, sinaktan ka, so dapat lang. Saktan mo rin. Diba? Karapatan mo yun. Diba? Pero gini-give up mo yung right na yun na maghigante. To take revenge. Romans 12:19-20, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Hayaan mo na si Lord. Kung ano yung judgment ni Lord, dun sa nanakit sa'yo, dun sa ginawa niyang mali sa'yo, hayaan mo yung judgment ni Lord. Hayaan mo yung judgment ni Lord na bumagsak sa Kanya. Sabi ng Lord, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Tapos sabi ano pa, on the contrary, huwag daw maghiganti. On the contrary, if your enemy is hungry, pambihira. Kumuha na nga ng masama, pakakainin mo pa pag nakita mong gutom. Diba? Pag nakita mong gutom, pakakainin mo pa. Feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Grabe gano'n, no? Ibig sabihin, nakakatulong ka sa kanya kapag yun yung ginagawa mo. Kasi that person may be suffering from that wrongdoing, no? Yung masamang ginagawa niya. Naalala ko yung isang pastora, sabi niya dun sa note niya, maputulan na sana ng paayang magnanakaw na yan. Sa pinayam ko, syempre galit siya di ba? Pinayam ko siya, sabi ko, Pastora, sabi ko gano'n sa kanya, Pastora, cool ka lang kasi baka ma-high blood ka, huwag ka ma-stress, sabi ko gano'n sa kanya. Alam niyo po kasi ang saba ngayon ay ginto. Mahal po ang saba ngayon. There is a shortage of saging na saba. Napansin niyo ba mahal ang saba? Kami ni Pastor, dahil yung kilyawan namin, may kilyawan kami na ibon, saba yung kinakain. So kapag nakakita kami ng saba, dahil merong parang konting shortage ngayon sa saba, pag nakakita kami ng saba, ang dami na nang binibili namin. Kasi mahihirapan na naman kami, laging wala. Kaya pag nakakita kami, marami na kami. Ito po kasi saba, ninakaw. Mahihinog pa lang, hindi pa dapat i-harvest, hinarvest na. Ang mahal, ginagawa nila tong negosyo. Kaya galit na galit siya. Sabi ko sa kanya, kalma ka lang kasi pag ikaw naman nagkasakit, di ba? Mahihirapan ka. Sabi ko sa kanya, isipin mo na lang ay nakatulong ka ng pantawid gutom ng iba. Di ba? Meron kang itinawid na gutom ng iba.
At yung gutom mo, kung ano man yung gutom mo, bahala na si Lord sa'yo. Amen? Kasi si Lord will give us blessings, no? Kapag sinunod natin yung word niya. Kahit mahirap. Diba? Pag tinitingnan ng Panginoon dun, yung willingness mo na sumunod eh. Sabi, pag nauhaw pa daw, painumin. Diba? Grabe. So, we give up that right na maghigante, na maka-even. Galit ako dyan. Ayoko. Hindi ko yung mapasinin. Diba? We give up that right to be a disciple of Christ. Pangalawa, giving up the right to have a comfortable, secure home. In Luke 9:57-58, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Amen? So if you want to be a disciple, may mga times igigiba mo yung comforts ng tahanan mo. You will go out, you will do missions, magsha-share ka sa iba, magsasacrifice ka, you will not find your comforts. May mga times na pag nagbi-mission kami, may mga kasama kami na may kulambong dala, ang daming dala of lotion. Diba? Kasi yung comforts ng bahay, nami-miss niya. So kahit paano, maramdaman niya pa rin, kahit nagmi-mission, yung comforts ng bahay. Minsan, dala-dala pa yung stuffed toy. Minsan, dala-dala pa yung favorite niyang unan. Diba? We always do things to make us comfortable and secure. Amen? Hindi naman yun masama. Pero in following Christ, in denying ourselves, we give up that right and do God's business. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, we will do that. Diba? We will do that. Sabi ko kay Paz, makagkakaroon pa kaya tayo ng sariling bahay? Sabi niya, kailan mo gusto? Bukas? Laging ganun ang sagot ni Pastor sa akin. Pero deep in my heart, doesn't really matter. Kasi the joy that you feel when you serve the Lord, yes, you have so many mistakes in your life. Marami kang mali, palpak na nagawa sa buhay mo. Kaya nga namatay si Jesus sa cross because no one of us can be qualified. Kaya He died on the cross to make us qualified. Amen? Pakisabi sa katabi mo, nagkamali ka man, bangon lang. Sumunod ka pa rin kay Lord. Amen? Hindi yung nakakahiya, Lord. Wag na lang. Ano na lang sasabihin ng tao? Napakahalaga ng pagbangon. Napakahalaga na ayusin mo yung sarili mo. Amen? Ito pa isa. Giving up the right to a good reputation. Sabi, Matthew 5:11. Si Jesus nagsabi nito eh. Sabi niya, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Napakasakit na mapagwikaan ka, lalo na kapag hindi tama. Right? Sinong hindi naka-experience ng ganon? Alam ko lahat tayo nakaka-experience ng ganon. Na pag naranasan din natin na mapagchismisan, naranasan din natin na mapag-usapan. Amen? And minsan, kasama tayo dun sa usapan. Natutokso din tayo minsang sumausaw. Amen? Sorry, Lord. Pakisabi mo, sorry, Lord. Pero, this is one thing that we need to give up as a disciple of Christ, yung reputasyon mo. Yung nakakahiya na napagsabihan ka ng gano'n, nakakahiya na may kumakalat na gano'n, daming bashers. Diba? Pero yung sinabi ni Jesus na pag pinagpala ka pa kapag iniinsulto ka. Because our number one example of insults is si Jesus mismo eh. Alam niyo ba na si Jesus, nung nagpapagaling siya na may sakit at nagpapalayas ng demonyo, sinabihan siya ng mga Pharisees, ng mga tao sa paligid niya, sabi gano'n sa kanya, galing yan sa demonyo, yung power niya. Sabi, the spirit of Beelzebub, the spirit of Belial. Pinagsabihan si Jesus na yun. Diba? Pinagwikaan. Pero,
he remained composed and focused sa goal na binigay sa kanya ng God the Father. So yung reputasyon, doesn't really matter. When you obey the Lord, basta kampi mo si Lord, basta kasama mo ang Panginoon, okay lang, ngiti ka na lang. Hindi yung sinabi niya yun. Di niya ba alam? Dami kong tinapos. Diba? We always feel that we are entitled sa mga achievements natin. Sa mga napagtagumpayan natin sa buhay. And that makes us proud. At kapag may nagsabi sa atin na hindi tama or parang minamaliit tayo, bounce back tayo, di ba? Ikaw nga, di ba? Patol ikaw nga. Di ba? Like we are hearing sa social media ngayon. Di ba? Naririnig ko nung merong pinapakinggan si Paz sa YouTube. Sabi niya, baka ikaw yung bobo, sabi niya. Kasi 2 beses ka na disbarred. Sabi ko, bakit ang mga tao ngayon sobrang entitled to speak out? Diba? Because ito yung gustong ituro sa atin ng Panginoon that people are full of pride. And ito yung nagbubulag sa kanila para marinig si Lord. Para mabigyan ng space si Lord sa buhay nila. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na kasing pumapatol. So we give up that right for a good reputation. Basta okay tayo kay Lord. Basta nagsisikap tayo kay Lord. Diba? Parang marami nagre-react so marami nang pumatol. Marami nang pumatol at marami pang pumapatol. Kasi pinatulan din. Okay, so we need to give up that right, yung reputasyon na yan. For the sake of Christ. Sabi ni Lord, mangyayari talaga yan sa inyo. Give Him up the right to spend money however we please. We need to give up that right. Pera ko to Ako kumita nito Hindi ako bahala dito. Diba? That right. We need to give up. To be a disciple of Christ, we need to give up that right. At kung ano yung gusto ni Lord dun sa pera natin, dun sa resources natin, dun sa sources natin, yun yung gawin natin. So many times we fail God in this aspect. Because we are still in control. And sometimes, PG tayo. Diba? We move because we are PG. Ano yung PG? Patay gutom. Masakit aminin, pero sometimes we're like that kasi kapos Laging kapos. Diba yung bumababa ka dun sa principles na binigay sa'yo ng Lord, yung standard ng Panginoon sa'yo, bumaba ka na kasi lumapit ka dun sa taong yun na nagsusupport sa'yo. Kaya, dinisregard mo na yung relationship mo sa Panginoon kasi kumapit ka na sa patalim. Kasi you're so much in need of money. Amen. Tayo ba, nagbibigay tayo ng tithes and offering lagi, faithfully, like what the Bible is instructing us? O may mga times paggipit tayo, hindi tayo nagta-tithes. Paggipit tayo, hindi tayo nag-o-offering. Pag onti lang yung pera natin, hindi natin binibigay yung dapat kay Lord. We are being tempted so many times to be in charge of our money. May mga times sa mall, no? Yung mga nanay, lalo na yung mga nanay. May listahan naman yan pag pupunta sa mall, sa supermarket, may listahan yan. Yung mga pangangailangan, nakalista. Pero pagdating sa mall, sa supermarket, pag nakita, hindi, kailangan ko rin to. Kailangan ko din. Wala na tayo niyan. Kailangan ko din yan. Pero yung nakalista,
hindi nabili lahat. Yung pinlano, yung pinag-isipan, hindi nasunod. Kasi mabilis tayong natutukso. Piling-piling mo, okay lang yun, pero mo yun eh. Pero once we realize na to be a disciple of Christ, we give up that right. And we allow God to help us manage our finances. Nagkakamali tayo. Let's go back to the cross. Diba? Lord, this is my limitations. And help me, Lord. Do it. Non-negotiable. Amen? Kaya ba nating sabihin na my tithes and offering are non-negotiable? Sige, huwag na kayong sumagot. Just keep it to your heart. You need to do it non-negotiable. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Pati first fruits offering natin. We're doing it. Tanim natin yun. Sa buong isang taon. We're doing that. Umaasa tayo na tayo ipagpapalain ng Lord. You're not giving to us. You're giving dahil yun yung pagsunod ng ginagawa nyo. You giving natin. Kami ni Paz, di na namin kinukuha. Dinidiretso na ni Chin sa ang tawag doon, tithe of tithes. Diretso na. Hindi na kami nagdedesisyon na bawasan na agad. So, giving up that right to spend money however we please. So, pakisabi sa katabi mo, isali mo si Lord pag gagastos ka. Pag i-manage niya, babudget mo yung pera mo, sali mo si Lord. Giving up the right to hate an enemy. Siyempre, enemy yan. May karapatan ka, di ba? Magalit sa kanya. Kaaway yan eh. Di ba? Pero as disciples of Christ, we need to give up that right. Sabi dito sa Matthew 5:43-47, you have heard that it was said. Hindi ko nabasa yung sa Matthew 6:19-21. Do not store up for yourselves treasures on earth. Ayan. It's about spending money. Where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ibig sabihin ng treasures in heaven, yung pagsunod natin sa pinagagawa ng Lord sa atin, sa ating kaperahan. So, in hating an enemy, sabi niya, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Yung bashers mo, pag-pray mo. Kaya mo? That you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Yung gusto mo lang yung love mo? Ba? Sabi dito, walang kaibahan yun sa mga pagano. Para ka ding hindi believer, parang sinasabi. So, we give up that right na magtanim ng galit. Kung meron dapat tayong never na itatanim, sama ng loob. Pakisabi sa katabi mo, wag kang magtatanim ng sama ng loob. We need to give up that right. Giving up the right to be honored and served, na ikaw yung paglingkuran. Mark 10:42-45, Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Pakisabi sa kakatabi mo, maglingkod ka naman sa iba. Amen? I'm trying my very best na bawasan ko yung paabot nga ng tubig.
I'm trying my very best. I'm trying my very best na kapag kumain kami, ako yung maghuhugas dito sa church. Because I give up that right na paglingkuran niyo ako. I'm giving up that right. Kaya kapag kami nagbibigay sa amin ng kape, ng hindi namin inaangkin. Binibigay namin sa church yung iba. Diba? May sibuyas pa ba kayo? Chin, may sibuyas pa ba? Konti na lang. Sige, magbibigay tayo uli. Tayo yung mag-serve. Kahit mahirap. Bilang pagsunod, to be disciple of Christ. Kasi yung iba natural sa kanila mag-serve eh. Pero wag mo namang husgahan yung ibang nagsisikap kasi hindi natural sa kanila yon. Magsikap ka pa rin. Nalala ko si Bianca eh. Big deal sa kanya paghuhugas ng plato. Uy, hindi na kita nakikita maghugas. Maghugas ka uli. Big deal yun sa kanya. Happy birthday. Okay. Giving the right to understand God's plan before we obey Him. Bakit mo pinapagawa to, Lord? Di ko maintindihan. Diba? Tingnan natin yung example, Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Abraham, umalis ka sa bayan mo, iwanan mo yung lupain nyo. At pumunta ka sa lugar kung saan kita papupuntahin. Hindi man na sinabi ng Lord, pumunta ka sa ganto. Dito ka na magpapamilya, dito ka na, di ba? Walang ganun. Dito mo na itayo yung business mo. Walang ganun eh. Dadaling kita. Saan? Hindi tinanong hindi tinanong ni Abraham. Pero by faith, kahit hindi niya maintindihan kung ano yung plano ng Diyos sa kanya, sumunod siya. So we give up that right na kailangan maintindihan ko muna bago ako sumunod. Kailangan makita ko muna yung kung saan ako papunta bago ako sumunod. Hindi eh. When we become disciples of Christ, susunod tayo kasi di natin naiintindihan yung pinapagawa ni Lord. Kasi many times in my life, pag susunod ako na parang clueless ako kung ano mangyayari, enjoy ko yung nangyari. Ito pala yun. Buti na lang nakasunod. Pero yung consequence na hindi ka sumunod, ito yun eh. Di kasi ako sumunod eh. Amen? So we give up that right kahit di natin maintindihan ang pinapagawa ni Lord. Giving up the right to live by our own rules. Yung ikaw yung in charge. John 14:23-24, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Pakisabi sa katabi mo, Jesus' teachings are non-negotiable. Misa kinukulot natin eh. Sorry sa mga kulot. Nabanggit ko lang. Kinukulot natin, wini-wave natin yung salita ng Diyos, yung tinuturo ng Lord. Sabi naman dito, baka naman pwede. Diba? So, dinidivide natin, china-chop-chop natin yung Word of God. Para yung kalahating praise, yun na yung sundin natin kasi pwede, di ba? Pwede sa gusto natin. Hindi. Dapat, Jesus rules. Amen? Giving up the right to hold a grudge, sama ng loob, Colossians 3:13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Amen? So you, as a disciple of Christ, you need to give up that right na magtanim ng galit, magtanim ng sama ng loob, patagalin sa puso mo ang sama ng loob. You need to give up that right. And I need to decide, Lord, to forgive. Even though hindi siya humihingi ng sorry, release, forgive. Giving up the right to complain. In Philippians 2:14, do everything without grumbling or arguing. Reklamo ng reklamo. Bakit ganito? Bakit hindi ganito? Diba?
Sabi, give up that right as a disciple of Christ na laging nagrereklamo, laging bumubulong-bulong, laging nagdadabog. Yung mga babae, kala natin, yung style natin, hindi kasama dun eh. Minsan, meron tayong silent attack eh. May mga times, guilty ako dyan kay pastor eh. Kasi minsan magsasalita si pastor, ang sakit, wagas. Kaya ang gagawin ko, tatahimik ako. Tapos pagkakausapin niya ako uli, hindi ako sumasagot. Tapos magpapatawa yun. Tapos tatawa naman ako. Bati na kami. We need to give up that right. Hindi ka dapat magpaalipin sa sama ng loob. Sa hinanakit. Let go. Sabi sa katabi mo, pakawalan mo yan. Dragon yan sa buhay mo. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Lahat naman may purpose si Lord. Bakit nangyari to? Bakit na-expose to? May tinuturo si Lord eh. It's a never-ending learning. Amen? Giving up the right to put self first. You give up that right na ikaw yung nauuna. Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Pinakikinggan mo yung iba. Giving up the right to express one's sexuality freely. Ngayon, di ba? Kung ano yung gusto mo i-declare na sex, na gender mo, pwede na. But as disciples of Christ, you need to give up that right. Kahit binigyan ka pa ng gobyerno ng karapatan. But to be a disciple of Christ, you need to give up that right. Sabi niya, 1 Corinthians 6:18-20, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body. But whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen? Honor God with your bodies. Magkaroon ka ng maayos na sexual relationship sa asawa mo lang. Kasi allowed yun ni Lord, gift yun ni Lord. Pag hindi mo yun asawa, don't do that. Because you dishonor your body, that body is a temple of the Holy Spirit. So you give up that right sa katawan mo, kung anong gusto mong gawin sa katawan mo. Giving up the right to rebel against authority. Di ba? Yung sasabihin mo, block naman tong sistema natin. Mga walang kwenta tong mga to, sayang yung boto ko. We need to give up the right to rebel against authority. Kahit nakikita pa natin na parang nasa mali. You just have to pray, Lord, this is happening, you have a reason. And help me na magawa ko yung part ko. Bakit nangyayari to? Hindi yung magsasalita tayo because that is rebellion. Silent rebellion against the authority. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor, supreme authority, or to governors, or sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Amen? Maraming ignorant talk ngayon. Sana wag na tayong sumausaw. Amen? Because merong pinapag-give up si Lord sa atin. Pangalawang requirement, to be a disciple, must take up their cross daily. So what do you mean by this? Sacrifice, laying everything on the altar. Ano pa? Sacrifice own personal ambitions, dreams, and expectations. Serving someone in need. Offering kind words to someone in crisis. Kahit hindi ka pumupunta sa tao, yung pag-chat mo sa kanya ng encouraging words, napakalaking bagay. Lalo na kapag may krisis sa buhay niya,
pasok yun, yung encouraging words na yon na binibigay mo sa Kanya. Being generous with the time you give to God. Give our quality time. Best time ibigay natin sa Panginoon. Hindi tira-tira si Lord. Hindi lang singit si Lord. Hindi natin sinisingit lang yung time natin para kay Lord. Siya yung nangunguna, siya yung Lord. To carry your cross means to fully trust in God amid the storms and battles in your life. Dati, ang pakahulugan ko sa cross, responsibility lang eh. Pero habang inaaral ko siya, ang daming binire-reveal sa akin ng Panginoon. You know what? Cross means love. Cross means love of Christ. You don't have your own cross na hindi biblically based. Kaya binanggit sa Bible yung you carry your cross, dapat ang mindset mo, ang concept mo, yung cross ni Christ. So ibig sabihin, you lived out on that cross of Christ. That Christ love. Amen? Yung love ni Jesus, you carry the love of Christ to others. So when you say you need to carry your cross. You need to carry the love of Christ for others. Everywhere you go, you share the love of Christ to others. In taking up the cross, it's a one-way journey. Wala na tayong babalikan na lumang buhay. Sa one-way journey. Kung saan tayo nililid ng Lord. Sa one-way journey. Hindi na natin babalikan ang nakaraan. 'Di ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag mo nang balikan ng mga nakaraan. It symbolizes a life of daily discipleship. Kailangan natin ng araw-araw na pangingialam ng mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Sorry. Diba? Sorry, pero may pangingialam na nagaganap. Not because we are good disciples, no one of us are good disciplers, Si Jesus lang talaga ang magaling mag-disciple. Pero sa pagsunod sa Kanya, to be follower of Christ, nagagabayan din natin ang iba. All believers have the same cross to carry. Kanya, pare-pareho daw tayo ng cross na kine-carry. Akala kasi ng iba, pag sinabi, yung mindset ng Pinoy, pasang krus. Pasang krus ko yan. Yun yung mahirap sa buhay ko eh. Pahirap yan sa buhay ko. Pasang krus yan. Hindi ko yan maalis sa buhay ko. Kahit ang hirap. Pero hindi daw po pala ganun. It's not always painful. But it's becoming a way of life. Because we're clinging to the cross of Christ. Kasi nga, si Jesus lang yung naging able to carry the cross. We cannot carry it. Yung talagang cross. That punishment. So ngayon, ano yung cross? It means the love of Christ for all of us. Hindi na yung punishment. Hindi na yung parusa. Hindi na pasang krus. Amen? Hindi na yung pasang krus. We choose daily to surrender our will and our ways and our emotions. Daily, no? Sinusurrender mo yung emosyon mo, yung decision mo, yung paraan mo. Sinusurrender mo sa Panginoon, Panginoong Hesukristo. Not denial of self of things. So yung self-denial natin, hindi yung bagay. Hindi lang bagay yung sinasabi doon. Diba? Not just things, but putting Jesus at the center, at the core, and at the heart of all your decisions and walking in that every single day of your life. Amen? So si Jesus, yung in control. Yung minsan love na love ko pa naman yun, sige, give up ko na. Minsan ganun, no? Nandun tayo sa ganung side. Yung i-give up. Hindi natin nakikita yung pupuntahan natin. Ang nakikita natin yung papakawalan natin. Kaya, nangihinayang. Diba hindi tayo makamove forward because of pangihinayang? But we need to give up those things to be a disciple of Christ. And let's be excited, Lord, what you are up to. I am excited.
Lord, ano yun? Ano yung project natin? Lord, ano yung gagawin mo? Lord, paano mo ako gagamitin? Hallelujah! Lord, excited ako dun, Lord. Obey God and leave all the consequences to Him. Lahat tayo nagkakasala, nagkamali, but we are not living anymore in sin. Amen? Wala na yung pangil niya kasi nako-convict ka. You are convicted. So leave all the consequences. Lord, mingin ako ng tawad sa'yo, ba't may ganito pa rin? Leave all the consequences to Him. May bunga eh. May mga sleepless nights, may mga kabog sa dibdib, kasi nagkamali ka, nagkasala ka. Mga sufferings yun. Consequences yun. Consequences. Leave it all to God. Kasi ma-experience natin life at its very best when we do that. And pangatlo, we must follow Christ. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Following Jesus is a call to our relationship with Jesus. Amen? Relationship sa Kanya. Sabi doon, Matthew 4:19, come, follow me, and I will make you fishers of men. He does not say, follow me, and I will assign you tasks you think you're knowledgeable of. Hindi sinabi ni Lord yun. Sabi niya, I will make you fishers of men. Dahil alam mo yan, sige, dyan kita i-assign. Hindi ganun si Lord eh. Amen? Kundi yung kaya niyang gawin sa'yo. Hindi yung kaya mong ibigay sa Kanya, kundi yung kaya niyang ibigay sa'yo. Yung kaya niyang ayusin sa'yo, yung kaya niyang trabahuin sa'yo. Sabi ko dito, o pag-ibig ng Diyos na makapangyarihan, itatanggi ang lahat, susunod tanging sa'yo lamang. Amen? I-redeem natin yung tula ni Balagtas. Ano ang silbi ng pagiging disciple of Christ, pangako ni Lord? Ano yon? Salvation. Woo! Kaligtasan. John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Pangalawa, usability. Magagamit tayo ng Panginoon. Yung sinabi kanina sa Matthew 4:19, come follow me, Jesus said, I will send you out to fish for people. Doesn't matter ano yung alam mo o yung hindi mo alam, gagawin kitang fishers of men. Manggagaling sa akin. I will work out within you. I don't need your credentials. May gagawin ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, bilang disciple, guidance. Luke 6:47, as for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Amen? Guidance. Paggawa ng word ni Lord, pagsunod, rest and renewal. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen? So kapag pinili natin si Lord, meron tayong mga ganito, salvation, usability, guidance, rest and renewal, Holy Spirit. John 14:16, I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Ang sinasabi po dyan, parakletos in Greek word, the Holy Spirit po yan. Eternity in heaven. For God so loved the world that gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. So eternity in heaven. If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, and you also may be here with where I am. So conclusion, we are promised the full blessings of God when we deny ourselves, take up our cross, and follow Christ. So a full-blooded disciple of Christ died to self. Pag sinabi mo kasi full-blooded, you are being raised. Di ba? Pinalaki ka. Kaya full-blooded eh. Sa Kanya ka lumaki. Sa Kanya ka lumago. Pakisabi sa katabi mo, kay Kristo ka lalago. A full-blooded disciple of Christ died to self and rose again to a new life in full surrender to God's will. Amen? Pwede po ba akong mag-offer ng song sa inyo?
Meron lang po ako konting testimony. Yung una po naming mga panahon na ako worship leader, sagaran po ng vocal cords. To the point na nagasgas yung vocal cords ko. Kasi sagaran, minsan magdamagan yan, praise and worship. Kaya talagang naubos po yun. And siguro dahil mahina rin po yung lungs ko, ang dami pong mahina sa akin. At sabi po ng doktor, huwag ka muna kumanta. Umiyak po ako. Kasi po sa akin, big deal po. Because when I sing, I give it to worship the Lord. I have that passion in my heart to always worship the Lord through music. Parang namatayan ako noon kasi, Dok, sabi, ano ba yan? Bakit big deal? Sabi ko, opo, Dok. Kumakanta po ako sa church. Worship leader po ako. Sige. Wag mo na lang i-strain yung boses mo. Pahipahinga. Diba? So, pinayagan akong ganun. Pero, alam niyo po, ang pangarap ko talaga, ma-reach ko yung mga high notes, but it was never given to me. Because I was sick. I fall short of my dreams na maging magaling na singer. Pero, I want to minister to you today. Nanginginig po ako. Kinakabahan po ako. But, I give up this right na wag na lang kasi baka magkamali ako. I give up this right because I want to bless you with the message of the song. Papakita po namin yung lyrics para po makita rin nyo rin po at maaral nyo po kung ano yung mensahe ng awitin. The years have left scars. The scars have left pain. How could he recognize me? I wasn't the same. The price for justice and love demanded my life, but his tender heart heard my desperate cry, and he saw my past through merciful eyes, beautiful. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my faults. Justice of God, so what I have done, mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Let this minister to you. Whatever you've done, Gaano man yan kasama. you can't go too far.
that His eyes of mercy can't see where you are. He loves you too much to leave you alone. Your flesh of His flesh and bone of His bone, and His heart cries out for your heart today. See yourself through His eyes, and then you can say, sin hath stolen my dignity and all my self-esteem. But I was made brand new again when Jesus looked at me. Beautiful, that's how mercy saw me. So I was broken and so lost. Mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I have done. But mercy saw me through the sun. Now what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Saw me. Pwede po ba kayong hilingan na tumayo? This is my challenge. Walang-wala naman tayo, kundi lang sa biyaya at habag ng Diyos. Mahirap maging disciple of Christ, pero mas mahirap ang mabuhay na wala ang kanyang biyaya at gabay. Let's pray. Ano man sa tingin mo yung naging karumihan mo, you can be a disciple of Christ. It was already done on the cross. At yung pinapagibap sa iyo ng Panginoon, kapalit nun na yung kanyang punong pagpapala at biyaya. Kung tinamaan ka man sa mensaheng ito at may naayos sa iyong Panginoon, i-release mo yan sa Lord. Just raise your hand to God kahit di ka na pumunta sa harap. Just raise your hand to the Lord. Sa sign na napuno ka. Kinausap ka. Binigyan ka ng bagong direksyon kung anong gagawin mo bilang disciple of Christ. Let's pray. Father, we thank you that everything has done is finished on the cross. At kung lagi man naming naipipilit, Panginoon, ay ito ay dahil sa aming kakayanan.
na ipipilit, Panginoon, na nahihiya kaming maglingkod sa iyo dahil sa aming mga kagagawan. Galawin mo yung ulo namin, Panginoon. Yung mata namin, ituon mo sa totoong kahulugan ng cross. Nandun na lahat. At okay lang kung magpabalik-balik kami, Panginoon, hanggang maging buhay namin na ito, Panginoon. Magpabalik-balik kami dahil nadadapa kami at nagkakamali. Salamat dahil okay lang yun sa'yo. Inaakay mo pa rin kami, Panginoon, hanggang maging buhay namin ang makasunod sa'yo sa araw-araw. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa. Hayaan mo na masakop mo, Lord, ang puso namin. Yung programa ng mundo na pakaingay, nakakabingi. Pero Lord, bigyan mo kami ng puso na ikaw ang unahin upang ikaw yung marinig namin. Matuto kaming mag-give up, mag-deny, dalhin ang pag-ibig mo sa iba. Araw-araw na magpatama, magpaayos, at sumunod sa iyo. Hindi na mahirap sumunod kung marami na kaming maisusuko sa iyo, Lord. Lord, salamat. I pray for each family. Guide them, Lord. We surrender to your will, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord, yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Yung excited ka kay Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless you, Jesus.